sumamba. Excited po ba kayo na sambahin natin ang buhay at dakilang Diyos? Amen. Sa tingin niyo ba naaksaya ang oras niyo sa araw na to? Yes, no? Because we will give and worship the living and true God. Amen? Ang ating sinasamba sa oras na to ay buhay na Diyos. At karapat-dapat lamang siya na tumanggap ng ating papuri. And this morning po, let us take this opportunity to thank God sa pag-iingat niya, sa mga blessings na natanggap po natin, dun sa buhay na meron po tayo. Marami po tayong rason to thank God. Amen? And this morning, let us take this opportunity to worship the Lord. Amen? Let us give the best worship para sa Panginoon. Hindi po tayo magbibigay sa Panginoon ng tira-tira. Amen? We will give our best. Bibigay po natin yung ating buhay sa oras po na ito sa Panginoon. Iaalay po natin ang ating papuri at magsamba sa kanyang dakilang pangalan. Sige po mga kapatid, let us take this opportunity to thank God. Sabihin po natin yung gusto po nating sabihin sa Panginoon. Banggitin po natin kung gaano po siya kabuti sa buhay natin. Let us meditate upon His goodness and faithfulness po sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord Almighty. Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, O Lord. We will come to your presence this morning, O God, na wala pong dala-dala. Hindi, Panginoon, ang aming mga buhay. Dala-dala po namin ang mga aming papuri at pagsamba sa iyo sa umaga po ito. And this morning, O God, hindi po namin sasayangin ang oras po na ito, Ama, na hindi po namin maibigay sa iyo ang pinaka-best na worship, O God. Pagkos ang pangalan mo ay aming itataas, Ama. Pagkos ang pangalan mo ang aming pupurihin at sasampahin sa oras po na ito, Lord. And this morning, O God, come and move in the midst of us, O Lord. We ask your presence this morning, O God, to move, O God. Search our heart this morning, O Lord. Move in the heart of each and every one of us, O God. Nawa ang aming worship, O Lord, ay hindi katulad ng worship, Ama. And ang worship po namin this morning, O God, ay maging kaluguran sa iyong harapan, O Lord. And this morning, O God, inaalay po namin ang aming buhay sa iyo, ang aming pagganda, Ama, ang aming awitin, Ama, na kakantahin sa iyo. Nawa, Lord, ito po ay maging karapat-dapat at nawa ito po ay maging kaluguran sa iyong harapan. Panginoon, be the center of our worship, O God. Be the center of our life this morning, O God. Be the center of everything that we will do this morning, Ama. Panginoon, napakadakila niyo po. Wala pong katulad ang iyong pag-ibig. Wala pong katulad ang iyong kadakilaan. Wala pong katulad ang iyong pagpapatawad, Panginoon, sa amin. And this morning, O God, ang pangalan mo lamang ang aming itataas. Panginoon, ang hangad po namin sa umagang ito, ang pangalan mo ay maitaas. Ang hangad po namin, Panginoon, malugod ka, Panginoon. Masatisfy ka, Panginoon, sa aming worship, O God. Na kami ay makapagbigay, makapag-alay, Panginoon, sa iyo sa umaga po ito. And this morning, Ama, tanggapin niyo po ang aming handog na papuri at pagsamba sa iyong pangalan, Ama. Maingat po namin pinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan namin, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Para na po mga mas kilala ka sa Lord.
po, let us be joyful as we worship the Lord. Sige po mga kapatid, sama-sama tayo mag-alay ng papuri para sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay at karapat-dapat na pumili. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. Amen. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Let's go in the house of the Lord. Let's go in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. Let's join the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, we shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes the way. He rose upon that cross, then He rose from that grave. My God still rolling stones away. Let's go in the house of the Lord. Let's go in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. Let's go in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Let's go in the house of the Lord. Let's go in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. Let's go in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Let's go in the house of the Lord. Let's go in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. Let's go in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 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 Amen. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Because you are the joy of our heart, O God. You satisfy us, Panginoon. At salamat po na hindi po kami malulumbay sapagkat kasama ka po namin. Sige mga kapatid, let us give glory to the Lord. Every tribe and tongue, we are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you.
the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every man, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every man, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of Lord, because you are the King of kings and Lord of lords, O God. And your name be glorified, O God. Come on, church. Let us worship the King of kings, the Lord of lords, for He is the living God. Let us lift His name. Come on, church. Worship Him. thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name Come on, church. is the greatest. Your name Let us declare stands above that them His all. name is a powerful name. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation
Your name stands above them all. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. And your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Thank you, Father God. For you are a holy God, Panginoon. Wala pong kapantay ang iyong kabanalan, Ama, sa buhay po namin. Salamat po. You will stand forever, Father God. Maglaho man ang lahat, but you will still remain. Salamat po, Panginoon, because we believe in a true and living God, a holy God, a powerful God, that no one can stand you, O Lord, for you are almighty. Panginoon, salamat po, because you know us, Panginoon. You know everything in us, Panginoon, even our hearts, O Lord. Wala po kaming maitatago sa iyong harapan, Ama. And this morning, O God, nagpapasalamat po kami sapagkat mahal na mahal niyo po kami. And this morning, O God, buong puso po namin pinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan lamang, Ama. Ikaw ay dakilang Diyos na karapat dapat luhuran, Ama. Karapat dapat sambahin at karapat dapat na iaray ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na purihin ka, Ama, sa umaga po ito. What a joy, O Lord, to give our praises to your holy name, O God. And thank you, Lord, for this privilege to give our life to you, Lord, to honor your name, O Lord, the true and living God. Salamat, Ama. Kaya po, Panginoon, kaingat po namin kinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. At sa aming pagpapatuloy, Ama, inihiling po namin ang pag-a-apply ng iyong dugo sa buhay ng bawat isa at sa simbahan, Panginoon, na ito. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, because this morning we are so much excited, O God, to hear your words, O God, to be blessed by your words, O God. Nawa, Panginoon, itanim niyo po sa pinakamalalim ng aming mga puso, Ama, ang iyong mga salita. Nang sa ganon, Ama, ang iyong mga salita, ang aming paghuhugutan, Panginoon, ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming pagdadaanan, Panginoon, sa buong isang linggo ito, sapagkat alam po namin, Ama, na ang iyong mga salita ay banal at totoo. Salamat po, Panginoon. Gamitin niyo po si Pastor Chok as he will share words, O God. I pray for covering, I pray for anointing, I pray for favor, Ama. Nawa hindi ko makita ang kanyang weaknesses, but I pray, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan ang makita, Panginoon, at ang iyong salita nagbubuhay at babago sa buhay at puso po ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Ama. Pinabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Yung pinakamalakas. Amen. Po, makakaupo na po tayo. Sige po, tawagin ko po si Tito Robert to pray for our tithes and offering.
Ayun po, bago po tayo manalangin. Nais ko lang po basahin yung sa Book of Matthew. Wait lang po. Ito ba? Matthew 6 verse 19 to 21 po. Sabi po dito, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So verse 21 po, for your treasure is there your heart will be. Manalangin po tayo para sa ating treasure. Yes, Heavenly Father, once again, salamat po Panginoon. At dinalaan niyo po kami sa lugar na ito na kung saan ay makapagbigay po kami, Panginoon, ng kapuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. And Lord God, as we tithe and offer, Panginoon, naway maging expansion po, Panginoon, ng inyong kaharian, ang mga pagpapalang ito, Lord God. And let it be, Panginoon, ang mga plano nyo ang mangyari sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. As ikaw lang po palagi ang nariyan, Panginoon, para i-sustain kami, Panginoon, para po magawa, Panginoon, ang kalooban niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng pagpapala. Binabalik namin, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana ulit. Sana ulit. Good morning po mga kapatid. Let's all stand as we read the scriptures. Ang text po natin ay Genesis chapter 2, 1 to 3. Basahin ko po sa Legacy Standard Bible. Ito po yung tinapos ng Panginoon ng kanyang creation. Thus, the heavens and the earth were completed, and all their hosts. And on the seventh day, God completed His work which He had done. And He rested on the seventh day from all His work which He had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because on it He rested from all His work which God had created in making it. Blessed be the reading of God's Word. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mapagpala muli at mabiyayang umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, at narito kami, Panginoon, for the very reason, O God, to worship you, Lord, in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang isang linggo na naranasan po namin ang iyong pag-iingat. Naranasan po namin ang iyong paggabay at ang aming mga pangangailangan ay natugunan po ninyo, Panginoon. Yes, Lord. And we have so much
things to thank for, O God. Even our hearts, dear Lord, ay nag-uumapaw ng pagpuri, pasasalamat, thanksgiving, dear Lord, sa inyo pong kabanalan, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kapangyarihan, Ama. At sa buhay po namin, na hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon, ay sinusustain po ninyo. Ang sabi nga po ng inyong banal na salita, Panginoon, let everyone who has breath praise you, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito at malaya po kaming mga pagpuri sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong kabanalan, Panginoon. At ngayong umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang hangad, kundi maluwalhati po kayong patuloy maging sa pakikinig po namin ng inyong banal na salita. Dalangin namin, O God, na kayo po, Panginoon, ay muling mangusap po sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pangunawa. Dalangin namin, Ama, na ang iyong banal na salita ay hindi lang po namin maririnig, kundi mauunawaan po namin, Panginoon. At sa aming pangunawa, Panginoon, magkakaroon kami ng conviction, O God. Conviction to believe only the truth, nothing but the truth, and always but the truth, O God. At yun nga pong conviction na ito, Panginoon, ay malapatan po namin ng pagsunod ng may banal na takot at pagpapakumbaba po sa inyo. Yes, Lord. Maraming salamat po God sa aking mga kapatid na narito po sa inyo. Kasama ko po ngayong sumasamba, even our brethren online, O God. I pray, dear Lord, na hindi po sila mabigo, katagpuin niyo po sila, man. May you meet them, O God, in their need, dear Lord, this morning. And I pray, O God, that your precious Holy Spirit will fill us, O God. Ngayong umagang ito, mapuspos kaming lahat ng inyong presensya, Panginoon, so that we will continue to carry that consciousness of your presence throughout the rest of the week. Thank you, Father God. We bring you back all the glory. We bring you back all the honor. Ito po aming samo, ito po aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po tayo magsabi na Amen. Palakpan nga po natin ang Panginoon ng malakas. Ayan. Maraming salamat mga kapatid. Makaupo na tayo. Blessed Sundays po sa ating lahat. Ayan. So, yan, konting announcement lang po tayo mga kapatid. So, yung ating pong o kung okay lang po sa inyo ito, i-maximize po natin yung hapon ng linggo. Ayan, no? So, meron po tayong schedule na on week 1, after service, week 2, week 3, and week 4. Okay? So, mag-start po to next month, February. So, ang week 1 po natin, pagkatapos po natin ng message, magkakaroon po tayo ng divided session. So, ito po yung ginagawa na po natin. Nagkakaroon po tayo ng reflection kapag pagkatapos po natin makinig ng mensahe. So, divided session po ito, iba po sa lalaki at iba po sa mga women. Tapos yung second week natin, mga kapatid, kung okay lang po sa inyo, ito po muna ang gagawin po nating prayer meeting. Okay lang po sa inyo yun? Every second Sunday of the week, magkakaroon po tayo ng prayer meeting. So, gugugulin po natin yung time natin after service to pray. Kasi marami po tayong ipapanalangin. And then on third week, mga kapatid, merge na po ito. Magkakasama na tayo. Mag-start na po tayo sa ating discipleship. Okay lang po ba yun? So, kailangan po natin mag-disciple, syempre. Para po, maging ready tayo ng 2026, kasi lolobin po ng Panginoon, ngayon po tayo mag-celebrate ng anniversary, 5th year anniversary. So, sa biyaya ni Lord, we need to prepare, and isang preparation po niyan, syempre, nag-i-exist po ang simbahan para magdala po ng kaluluwa sa Panginoon. So, hindi tayo basta sasabak lang, kailangan po nating ma-equip
kailangan po nating maihanda. At doon po papasok yung discipleship schedule po natin. Okay. And then, yung ginagawa naman na po natin, hindi na tayo consistent, yung week 4 natin, ito po yung family bonding natin. Okay, so ito na po yung time, we can go outside, kung saan tayo mapunta, sa park or anywhere, doon na po tayo mag-lunch, and then, syempre, yung mga kids natin, they can have their time para po makapaglaro din. Okay, so okay lang po ba yung schedule natin ngayon sa inyo? Amen. So, praise the Lord. So, for the meantime yan, pero tignan natin sa mga dating na linggo, mag-meeting tayo, kung gusto po natin, we can have an online prayer meeting at least once a week. Pero Zoom na po yun. Ang iniisip ko lang po, maybe we can do it on a Wednesday. Siguro mga ano lang po yan, less than an hour. Para lang po meron tayong back-up prayer. Hindi lang po sa pamilya natin, sa simbahan po natin, at syempre, sa nangyayari po sa bayan po natin. No? Kasi inuutos po ng Biblia na ang simbahan ay dapat involved, consistently involved in praying for our beloved nation. And alam naman po natin lahat yung sitwasyon ng ating bayan. Nakakatakot po. No? So, we need to pray. Amen? So, yan lang po yung announcement po natin, mga kapatid. And today, itutuloy po natin yung ating pong series, Living the Biblical Christian Life. Ngayon naman po, isisingit po tayo ng turo ng Panginoon patungkol sa trabaho. Ayan. Kasi nung last Sunday, maalala ko, para magkaroon po ng balanse, pinag-aralan po natin yung contentment. Para malabanan po natin yung covetousness o yung kasakiman sa puso po natin, which is all of us are vulnerable. Lahat po tayo ay pwedeng malinlang ng puso po natin at maging sakim yung ating pong puso. So ang turo po ni Apostol Pablo, ang antidote po doon ay matutunan po natin yung contentment. Sabihin nga po natin, contentment. Contentment. Yan, pagiging kontento. Pero, hindi po nangangahulugan na kapag kontento tayo ay wala na tayong gagawin. Actually, kabaligtaran po. The more you are content in the will of the Lord, all the more we will work harder. Kasi yun po yung turo po ng Biblia. Okay, so dyan po iikot yung message po natin ngayon. Yung binasa natin kanina, mga kapatid, ito po ay Genesis chapter 2. And by the way, good morning mga kapatid, blessed Sunday po sa inyong lahat. So, Genesis chapter 2, mga kapatid, natapos na po ng Panginoon likhain yung creation. Ginawa na po niya yung langit, ginawa na po niya yung lupa, at yung mga nandirito sa lupa, ang liwanag, ang kadiliman, ang tubig, and so on and so forth. Mababasa po natin yan sa Genesis. Okay? The book of beginnings. Ngayon, dito po sa chapter 2, natapos po niya. The heavens, ang kalangitan, and the earth were completed. Natapos po niya ang kanyang trabaho. And verse 2, sabi po niya, on the seventh day, God completed His work, which He has done. Tinapos po niya yung kanya pong trabaho on creating the whole creation. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, yung trabaho po, mismo ng Panginoon ay nagtrabaho. Amen? Our God is a working God. Sabihin nga po natin, mga kapatid, our God is a working God. Nagtatrabahong Diyos. Kasi po, pag binasa natin kasi yung Genesis chapter 3, nagkasala po si Adan at si Eva. Ngayon, mababasa po natin doon na sinumpa ng Panginoon ang lupa.
Dahil nga po, nagkasala si Adan at si Eva. May pananaw po kasi, maling pananaw, na ang trabaho po ay sumpa. It is a curse. Sabi po nila. But that is not true. Hindi po totoo na ang trabaho ay sumpa sapagkat hindi pa po nagkakasala si Adan at si Eva, nagtatrabaho na po ang Panginoon. Amen? Actually, work is a gift. Work is a blessing. Ang trabaho ay pagpapala at ang mismong Diyos po natin ay nagtrabaho. Subalit, nung ikapitong araw, sabi niya, nung natapos po ang kanyang trabaho, siya na nga po ay nagpahinga. Hindi po dahil napagod po ang Panginoon. Of course, He never get tired. Yan po ang sabi ng Bible. Hindi po siya pwedeng mapagod. Subalit, ginawa niya pong kapahingahan yung ikapitong araw, blines niya po ito, ang sabi po ng Biblia, sinantify niya po ito, sapagkat ito yung araw ng kapahingahan sa lahat ng trabaho po na kanyang ginawa. And pag binasa po natin yan, sa verse 15, makikita niyo po dito, inutusan po ng Panginoon si Adan na magtrabaho. Ayan po sabi niya. Then Yahweh took the man, Adam, and set him in the Garden of Eden. Nilagay po ng Panginoon si Adan sa hardin ng Eden. At anong gagawin niya? To cultivate it and to keep it. Sa ibang version, to mend it or to work for it. Yan po yung trabaho ni Adan. Nakita po ninyo? Amen po ba? So hindi pa po nagkakasala si Adan at si Eva, meron na po silang assignment. Ang sabi ng Panginoon kay Adan, actually si Adan pa lang, no? Sabi po diyan, Adan, nilagay po siya sa Garden of Eden para kanya pong aalagaan, tatrabahuin yung garden po na yan. The Lord commanded Adam to till and work the garden. Bago pa po ang pagkakasala. Ibig sabihin, work is a free fall. Bago mahulog sa pagkakasala ang tao, work already existed. Kaya mali po yung konsepto na ang trabaho ay pagpapahirap. Ang trabaho ay sinumpa. Hindi po. Work is such a great blessing from the Lord. Alam ba ninyo sa mga Hudyo, wala pong kaakibat na salita yung retirement. There is no Jewish word for retirement. Alam niyo bakit? Kasi hindi po sila nagre-retire. Retirement is a bad idea. Kaya mapapansin ninyo, yung mga nag-retire, pagkatapos silang nag-retire, ano nangyari? Nagkaroon ng mga sakit. Kasi hindi na kumikilos eh. Di ba? Hindi na sila nagtatrabaho. They're no longer producing something. Kaya nakakalungkot, nagkakasakit sila not unless active pa. Di ba? May ginagawa pa rin siya. Hindi naman heavy. Siyempre, pag ikaw ay nagtatrabaho sa mabigat na trabaho, hindi naman nangangahulugan na kahit matanda ka na mabigat pa rin. Ang ibig sabihin lang, ginagawa mo pa rin productive yung sarili mo. Kasi pag hindi na po, may tendency talaga magkakasakit ka. Kilala niyo ba kilala niyo may-ari ng Twin Towers? Di ba sa Amerika, binomba po yung Twin Towers? No? Kung maalala niyo, I think 2011 yata yun, if I'm not mistaken. Ang may-ari po noon, si Larry Silverstein. I think 96 na yata siya ngayon. So napakayaman na po ito, billionaire po ito. Alam niyo ang kanyang principle? Sabi niya, kasi in-interview siya eh. Siyempre, sobrang yaman na po niya. Ibig sabihin, hindi niya kailangan magtrabaho para kumita ng pera sa sobrang dami po ng pera niya. Sabi niya, I never imagined my life waking up and doing nothing.
Never po siyang na-late sa kanyang trabaho in his lifetime. Never been late. 96 na yata siya. Basta pag-iisang daan na po siya. But he never missed a day of work in his life. Wow. Kaya naman po, napaka-healthy niya. Walang sakit, he continue to work until the day nakukunin na po siya ng Panginoon. My point is, mga kapatid, work is such a blessing that the Lord has given us because God Himself worked. Kasi mismo ang Panginoon ay nagtatrabaho. Subalit, mga kapatid, may limit. Gustong-gusto ng Panginoon. Actually nga po, ayaw ng Panginoon ng tamad. Gustong-gusto niya, nagtatrabaho tayo. Gustong-gusto niya, masipag po tayo. Kaya mali yung konsepto, magtatrabaho ako ngayon para pag nagtrabaho na ako at marami na akong pera, magpapahinga na ako. You cannot find that in the Scriptures. You don't work so that you rest. Ang sabi ng Bible, you rest so that you can work. Amen? Hindi ka nagtatrabaho para magpahinga. Magpapahinga ka para makapagtrabaho ka pa rin. Amen? Kaya totoo yung magbanat-banat ng buto. That's good. It's honorable to the Lord. Wala pong hindi magandang trabaho. Any work is a noble job as long as you do your best and you do it for the Lord. Amen? Wala pong mababa, malaki, wala pong sinisino sa trabaho. Basta trabaho, pagpapalayan, kapatid. Nasa sayo na lang kung paano mo mamahalin yung ginagawa mong trabaho. And syempre, makikita natin mamaya, it's honorable. Gaano man tayo kasipag, gaano ka man kagigil, gaano ka man enthusiastic magtrabaho, binigyan po ng limitasyon ng Panginoon sa Exodus chapter 20. Binasa na po natin ito last Sunday. Ito po, nilagay ko sa Tagalog. 8 to 11. Ang sabi ng Panginoon, ito po yung 10 utos. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin. Anim na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, gawin mo ng lahat, 6 days. Magpakasipag ka na ng 6 days, subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, niyang mga dayuhan nakikipamayan sa inyo. Kaya nga, paparusahan ng Panginoon yung mga boss na nagpapatrabaho ng Sunday. Because you read it in the Bible. Sabi niya, kahit yung mga tauhan ninyo, sabi ng Panginoon, of course, talking to the nation of Israel. 11, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at lahat ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako, sabi ng Panginoon, sa ikapitong araw. Kaya ito ay aking pinagpala at inilaan para sa akin. Siyempre, hindi naman po ibig sabihin kapahingahan, matutulog ka ng buong buong linggo. Ang ibig sabihin ng kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Amen? Ito po yung araw ng pagsamba. Ito po yung araw ng paglilingkod. Ito po yung araw ng pagpupuri. Bakit po ba natin ginagawa ito? Kasi ginagalang natin ang ating Panginoon na nagligtas po sa atin. Amen? It's about respect. It's about reverence. It's about honor. Honoring the Lord on His day. So napakalinaw naman po dyan. Kaya tinagalog na po natin. So yun po yung nais ng Panginoon. Kung ang Panginoon nagtrabaho ng 6 na araw, yung ikapito, ginawa po niyang Sabat, kapahingan, binanal niya po yan. Ibig sabihin, itinangi niya yung araw na yan para po sumamba. Ibigay natin yung ating pagsamba, yung ating pasasalamat, yung ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya ngayon, tatrabaho ng linggo, mas magaling pa sa Panginoon. Kasi si Lord, 6 days lang eh.
Ikaw sumeben ka, tol. Grabe ka, bro, ah. You must be greater than God. Mas malakas ka sa Panginoon, ha? Mas magaling ka kay Lord kasi nilampasan mo siya. Si Lord, 6 lang eh. Pero yung iba, umaabot ng 7, hindi na po tama yun. I did said it. It's in the Bible, mga kapatid. Nasa Biblia po yan. Dahil ito nga po ang panahon ng kanyang mga anak ay sasamba po sa kanya. At makikita natin sa Biblia, mga kapatid, makikita po natin, of course, this day, ang pamamahinga po na ito ay araw para i-honor natin ang Panginoon, sasamba tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo sa Panginoon, i-glorify natin ang Panginoon, kasi sa 6 na araw, iningatan po tayo, pinagpala po tayo, at ginabayan niya po ang ating pong buhay. Kaya napakaganda, mga kapatid, ito ay mamulatan, makita sa atin ng ating mga anak, para maipasa po ito to the next and coming generation. At yung pagtatrabaho na ito, mga kapatid, hindi po basta-basta. Parang hindi tayo magtatrabaho ng petics lang, no? Kasi nasa Bible po yan. Tingnan niyo po si Pablo. Sabi ni Pablo, New Testament tayo. Oh. And we labor, nagtatrabaho kami, sabi niya, working with our own hands. Nagtatrabaho kami sa sarili naming mga kamay, sabi po niya. Hindi kami tatamad-tamad. Hindi kami nagre-relax lang. Kahit na kami ay naglilingkod, nagtatrabaho kami. Kasi alam niyo po si Pablo, anong trabaho niya? Gumagawa po siya ng tent. Tent maker po siya. Alam niyo kung bakit siya gumagawa ng tent? Kasi ayaw po niyang maging pabigat sa mga kapatiran. Na siya ay aasa pa sa simbahan para ibigay yung kanyang pangangailangan. Sabi nga ni Pablo, kung ang nagtatrabaho sa simbahan ay nararapat lang ng kanyang sahod. Kasi nagtatrabaho sa simbahan. Pero sabi niya, hindi ko ginamit ang pribilehiyo na ito. Sapagkat gusto ko ang aking kakainin, ang aking pangangailangan ay ipro-provide ng aking mga kamay. Pagtatrabahuan ko ang aking kakainin, ang aking pangangailangan, sapagkat ito ang nararapat sa harap ng Panginoon. Inaral ko nga po yan, mga kapatid. Palitan ko lang po yung battery. Inaral ko po ito, mga kapatid. Paano ba magtrabaho si Pablo? Alam niyo, nabasa ko po sa mga komentary po ng Biblia, ng mga mahusay na komentary. Ang sabi nila, nagtatrabaho daw si Pablo to the point of exhaustion. Nagtatrabaho siya na hanggang maubos na daw po yung kanyang lakas. Tapos, nabasa ko pa, he worked till the bones of his hands hurts from working. Nagtatrabaho daw siya hanggang sumakit daw yung mga buto ng kanyang mga daliri sa pagtatrabaho. Ganun pala magtrabaho itong si Pablo. Na sobrang sipag po niya na to the point po, no, na mauubos ang kanyang lakas at mananakit na pati mga buto ng kanyang daliri sa kanyang pagtatrabaho. He is a very hard-working man of Lord. Kaya para sa atin, mga kapatid, importante din po na hindi tayo basta magtatrabaho po tayo hanggang sa ating kakayanan. Sabi nga po dito sa Timothy, kapag ikaw ay may kakayanang magtrabaho at kailangan mong magtrabaho para ma-provide mo yung pangangailangan ng pamilya mo,
Kasi pag hindi ka nagpo-provide sa pangailangan ng iyong pamilya, mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya. No po, kasi dito po sa Timothy, no, pinapaalala po ni Pablo kay Timoteo na may mga kapatiran kasi na may pangangailangan yung kanilang mga kamag-anak o kanilang pamilya, especially yung immediate family, na hindi po natutugunan yung physical na pangangailangan. Kaya sabi ni Pablo, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, sa sarili niyang sambayanan, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kaya importante po, kaya nga di ba sabi ni Pablo, yung mga magnanakaw, kung ikay Kristiyano, huwag ka na magnakaw. Magtrabaho ka para yung pagpapagtrabahuan mo, kikitain mo, ay pwede mong magamit para maitulong mo sa iyong pamilya at sa iyong mga kapatid. So, even the Bible tells us, work is a very integral part of our faith. Kaya nga nakakatisod yung mga Kristiyano pero tatamad-tamad sa trabaho, di ba? Yung nasa work tapos hindi siya diligent, hindi siya enthusiastic sa kanyang trabaho. Petik siya, puro pa reklamo. Di ba? Wala pang alas 5, naka-out na. Wow, aswas ah. Ayaw mag-overtime. Pero I believe, wala naman pong ganun sa Truthful Gospel Ministry. Amen? Masisipag po yung mga tatay dito eh. Kahit tulog, nagtatrabaho. Ay, paano yun? Magic ah. Ibig sabihin, hardworking. Alam ba ninyo sa Bible, bawal pong kumain pag hindi nagtrabaho? Oh, di ba? Ayaw po ni Lord yun. Yung mga ngadangos, awan inaramit na. Kakain na, hindi pa, walang ginawang trabaho. Lalo na po sa ating mga lalaki, syempre. In-expect ni Lord na dapat nagtatrabaho po ang lahat. Alam niyo kung bakit po binigyan po tayo ng trabaho ng Panginoon? Para magkaroon tayo ng dignidad. Amen? Para ang buhay ay marangal, dignified. Tingnan niyo naman yung lalaki, walang trabaho, pero may kakailan siya magtrabaho. Walang dignidad, di ba? Kaya nakakalungkot, yung mapili sa trabaho, di ba? Kahit anong trabaho yung kapatid, kung ilalagay mo yung buong puso mo, malulugod ang Panginoon sa'yo. Kasi, it brings dignity to a man. Kaya hindi po pwedeng lalaki hindi nagtatrabaho. Yung mga nakaka-inspire, di ba? Yung nakikita natin minsan sa social media na PWD pero sisipag, di ba? Walang kamay, walang paa, pero nagtatrabaho sa troso. Di ba? Kung sa sa bundok, agbugbog ka, nagbubuhat ng mga troso, pero walang kamay, walang paa, itinatali sa katawan niya. What a great respect for those people. Amen? May dignidad yung tao kasi hindi niya hinayaan yung kanyang kakulangan physically para hindi magtrabaho. Ginawa niya, alam niyo po, ginagawa niya lahat para magtrabaho. Alam niyo po sa Japan, po may mga paralisado. Alam niyo po, ang ginawa ng Japan, gumawa sila ng technology na pwede pa rin magtrabaho yung mga paralisado, kukontrolin lang po ng utak nila yung kanilang pagtatrabaho sa isang restaurant. No? Para hindi pa rin sila useless. Kahit na paralisado na po yung katawan nila, nakakapagtrabaho pa rin po sila. Ginagamit yung utak nila sa restaurant na yon. Napaganda nga po nun. Meron pa nga pong mga ewan ko kung Japan din yon, yung mga hinahar lang nila, mga senior. Para yung mga senior, hindi sila magre-relax, may trabaho pa rin. Pero may catch yung restaurant na yon. Pag pasensyahan nyo na daw, sabi nila, kung mali yung naibibigay na order. Kasi nga, nakakalimutan nila eh. Baka iba yung naibigay. So kung kakain ka doon, huwag ka daw magre-reklamo. Kasi yung mga empleyado, mga senior, kung order mo ay orange juice,
ang binigay ay kape, tanggapin mo na. Kasi yun yung naalala niya marahil na order mo. Oh. Pero maganda doon, natutulungan ninyo yung mga senior na magtrabaho pa rin sila. Amen? Actually, hindi lang yan eh. Meron pa ako nakita na yung mga may Down syndrome. Di ba yung mga Down syndrome, sila eh, pinukot siya, binubuli. Meron ding restaurant para sa kanila, sila yung nagsiserve. Galing nga po doon. Binibigyan nila ng opportunity. Napakaganda naman po ng mga ganun, no? But in anyhow, a man should work and work diligently. 2 Thessalonians 3:8, ito yung sabi natin, nor did we eat, di pala ito si Pablo, si Pablo good principle, nor did we eat anyone's bread without paying for it. Sabi ni Pablo, hindi kami kumain ng hindi namin binayaran. Bawal palang libre kay Paul Mahirap palang kasama to kasi pag nilibre mo, babayaran niya yung kinain na. Pero tingnan niyo kung sabi niya, but with labor and hardship sa pagtatrabaho at paghihirap, we kept working ang tindi, day and night. Wow! Nagpupuyat pala si Pablo. Gabi at araw kami ay hindi tumitigil magtrabaho. Bakit po? So that we would not be a burden to any of you. Para hindi kami maging pasanin sa inyo, mga kapatid. Sabi po ni Pablo. Hindi kasi siya tumatanggap po ng allowance. Hindi siya tumatanggap ng compensation sa kanyang pagtatrabaho. Pinili po niyang magtrabaho araw at gabi. Bayaran ang lahat ng kanyang kinakain para hindi po siya maging pasanin sa mga kapatiran. Okay lang naman pakainin yung kapatid, basta masipag, di ba? Nakakatuwa nga yun eh. Yun po yung sabi ng tatay ko noon eh. Sabi ng tatay ko, anak, pag masipag ka, kahit saan ka pumunta, magugustuhan ka ng tao. It turned out to be true. Amen? Siyempre, kung makakita ka na masipag, nakakatuwa eh. Uy, sipag ng batang to. Bigyan mo nga lang to. Malulukot ka eh. Kasi nga, diligent yung bata. O makakita ka ng salsadutis. Tama, di ba? Baka kumuha ka na ng itak. At itakin mo na yung kuko niya. Di ba? Kasi hindi maganda po sa paningin. Ang isang tao, tatamad-tamad. Kaya pag nakita ka ng masipag, napakagandang, po yan, attitude. And actually, is biblical. Nakita niyo si Pablo? Hindi ko kaya to Kahit hindi, nagtatrabaho, di ba? Matutulog ako sa gabi. Para may lakas sa umaga. Natawa siya, Mukhang hindi na natutulog si Kuya Hernan. So, sobrang sipag ni Kuya Hernan. Hindi na siya natutulog. Actually, hindi ko nilagay dito eh. Buksan niyo po yung Bible po ninyo sa Psalm 127. Open your Bibles in the book of Psalms, chapter 127. Actually, nilagay ko po, babasahin ko sa Tagalog. 127:1 and 2. Kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Verse 2. Walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain. Bakit? Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Amen? What a great verse. Sabi ng Panginoon, kung hindi involved ang Panginoon sa buhay po natin, kahit pa magtayo tayo ng pamilya, magtayo tayo ng bahay, mawawalan po ng kabuluhan yan sapagkat ang Panginoon ang nag-iingat sa ating bayan, o sa ating bahay, o sa ating buhay, o sa ating pamilya. Wala rin daw kabuluhan. Magising man tayo ng maaga, matulog tayo ng gabing-gabi. Kakatrabaho po natin kung wala po tayong
pagpapahalaga o paggalang sa Panginoon na siya mismo yung nagpapala sa atin, mawawalan po ng saysay ang lahat ng yan. Kaya nga po may Sunday eh. Yung Sunday po, ito na po yung pag-acknowledge po natin ng Panginoon ay pinagpala po tayo sa ating pong buhay, sa ating pong trabaho, sa ating pong pamilya ng buong isang linggo. That's how you honor the Lord. That's how you give thanks to the Lord. You go on a Sunday and praise Him and thanks Him for everything that the Lord has done. That's how good the Lord is. Napakabuti po ng Panginoon. Pero ito po yung catch, mga kapatid. Siyempre lahat, tatrabahuin po natin, ayusin po natin. Kaya nga po importante, mga kapatid, sa pamilya, si Daddy, susuportahan palagi ni Mami, para si Daddy, he will be able to work and function very well. Napakahalaga po sa aming mga tatay, sa aming mga lalaki, ang kapayapaan. Amen? Yung peace in the home. Amen. Diba? Siyempre, yan po yung ano namin eh. Kaya nga po, alam nyo, mga kapatid, ang lalaki, mas pipiliin niya yung babaeng walang pinag-aralan, yung babaeng hindi kilala, pero may kapayapaan, kaysa sa babaeng well accomplished, may trabaho at kaso pinag-aralan, pero wala namang kapayapaan sa tahanan. Because peace is more important to the man. Kaya nga po yung kapayapaan sa atin, bilang mga lalaki, napaka-importante so that we can work very well. You just imagine, nagtatrabaho si Daddy, nagtatrabaho si Papa, tapos iniisip niya pa yung mga ibang bagay na hindi na dapat niya iniisip, na supposedly, ina-attentionan na ng ating mga partners. And I believe in my heart that our wives are excellent partners. Amen? Yung mga asawa po natin, tatagalugin ko, napakahusay na asawa po yung mga yan. Amen? Amen, amen. Hindi, kayo po yun, mga babae. Amen, amen. Diba? Kayo po yung napakahusay na talaga namang perfect sa amin. Amen. Complementary. Ako na-appreciate ko po ang Panginoon sa misis ko. Siya talaga yung kakulangan ko eh. Kumbaga, kino-complement niya yung wala ko. Siya yung pumupuno nung wala ko. Sa personality ko, sa pag-isip ko, na napagtanto ko na yung mga misis pala natin, wisdom filled. Yung practical aspect ko ng buhay, may katalinuhan kong binigay ng Panginoon sa kanila. In practical decision. Amen. Kaya nga ngayon, natuto na po ako na kapag, hindi ko alam kung napansin ni Mami yun, natuto na ako pag meron akong didesisyonan, tinatanong ko siya. Kasi minsan, madalas, mas maganda yung advice po niya kaysa sa akin. Siyempre, meron din naman akong may i-contribute. But most of the time, they have discernment and wise counsel. Kaya thank you, Mami Joy, for that support sa atin. Pero tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ang Panginoon po mismo ay nagtatrabaho. John 15, at hindi lang siya. Kasama niya pa yung tatay niya. But Jesus answered them, John 5:17, My Father has been working until now. Ang tatay ko nagtatrabaho hanggang sa ngayon, and I have been working too. Amen? Nakita ba ninyo? Si Daddy, si Father God nagtatrabaho, at ako din ay nagtatrabaho. Kaya, Jesus, our God, is a working God. Naalala po ninyo yung John chapter 4, kung daw nagkakamali? Di ba, ano sabi ng mga disipulo? Panginoon, kumain ka na. Pagod ka na, hindi ka pa kumakain,
Buong araw ka nang nagtatrabaho, Panginoon. Kain ka naman, Panginoon. Anong sagot po ng Panginoon? Ang pagkain ko ay tapusin ang ipinapagawa sa akin ng nagpadala sa akin. My food is to finish the work of the Father who has sent me. Kaya nga po, maraming mga kahit Kristiyano nagre-reklamo sa kanilang trabaho. Nakakalungkot po yun, mga kapatid. Kapag ikaw nilagay ka ng Panginoon sa isang trabaho, huwag kang magreklamo. Amen? Huwag mong magreklamo, napapagod ka. Ganun talaga, trabaho yan eh. Ayaw mo yung ginagawa mo, nahihirapan ka. No! That is a blessing. Paano magiging blessing po yan, mga kapatid? Paano po magiging blessing? Tingnan niyo pong sabi ng Panginoon again. John chapter 9 verse 4. Sabi niya sa mga disciple, magtrabaho tayo. Sabi niya, we must work the works of Him who sent me. Tapusin natin, trabahuhin natin yung pinapagawa sa atin ng aking tatay. Bakit? As long as it is day. Habang may araw pa. Bakit? Night is coming when no one can work. Habang may araw pa, tapusin na natin yung pinapagawa sa atin ng aking Ama sapagkat darating ang gabi at wala nang pwedeng magtrabaho. Jesus, our Lord, is a working God. He never stopped working. He never stopped working. I think may kakalakan ka nun, di ba? He never stopped working. Pero here's the catch, mga kapatid. Here's the catch. Yung vocation o yung trabaho po natin, mga kapatid, it must be anchored with eternal purpose. Para maging makabuluhan yung pagtatrabaho po ng isang Kristiyano, dapat meron po siyang eternal na purpose. Yun po yung kasyaan. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay hindi araw na mataas ang sikat ng araw at syempre paggabi, madalim na po. Ang tinutukoy niya po dito, habang may panahon pa siya, gawin na daw nila yung pinapagawa ng Ama kasi darating ang gabi, mamamatay na po siya at hindi tapos na po ang panahon para magawa niya yung dapat niyang gawin. Yun po yung ibig sabihin po niyan, mga kapatid. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, our work must be driven with eternity in sight. Ginagawa mo yung ginagawa mo dahil alam mo, meron itong kapakinabangan sa kabilang buhay. Nag-aalaga lang naman ako ng anak ko. Ay, hindi lang po yan lang. Ang inaalagaan mo ay mga kaluluwa na magiging anak ng Panginoon at sasampalataya sa Panginoon, kaya alagaan mo silang mabuti sapagkat nakasalalay din sa iyo ang pagkakaroon ng pananampalataya ng iyong mga anak. It's a very noble job. Amen? Napakahalagang trabaho po niyan. Pero sinira po yan ng panahon natin na itinuturo na equal daw po ang babae at lalaki. Kung ang lalaki nagtatrabaho, ang babae din po ay pwede rin magtrabaho. Yun po yung konsepto po na ipinapakain on a modern time. It doesn't mean that work for the partner is bad. No. Ang sinasabi lang dito po ay ang pangunahing tungkulin ng ating mga partner ay palakihin at alagaan ang ating mga anak para nang sa gayon sila'y lalaki na may takot sa Panginoon, may pagkakilala sa Panginoon, magmamahal sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon. Amen? Partnership po kasi yan. So, it's very, very important kasi ngayon, ganun na po yung tinuturo and actually, it destroys family.
Nasisira po yung basic unit of society, which is the family, kasi gusto pong gayahin na ng mga women ang ginagawa ng lalaki. Wala naman pong inferior. Equal po ang babae at lalaki, magkaiba lang po ng role. Amen? Kaya wala pong preacher na babae sa simbahan, sabi po ni Pablo, kasi hindi po yun nararapat according to God's role of distinction. Hindi po ibig sabihin, mababang uri ang babae at nakakataas ang lalaki. Hindi po, pantay lang sila, magkaiba lang sila ng role. Wala pong lalaking nanganganak. Amen? Nakita na kayo? Wala po. Babae lang po yun. At napakahalaga ng kanilang role na ilagay sa kanilang sinapupunan ang buhay na tinawag at pinili ng Panginoon para nga po maging bahagi ng ating pamilya. And let me remind us as well, yung mga anak po natin ay hindi po natin pag-aari. Pag-aari po sila ng Panginoon, ipinagkatiwala lang po yan sa atin. Nawa tayo ay masumpungan, nagtatapat, na may mapalaki po natin sila ng tama para sa gayon, sila po ay mamumuhay na may takot at pagmamahal sa Panginoon. Ngayon, balik tayo doon mga kapatid. Nagiging makabuluhan po ang ating trabaho. Ano man yung ginagawa mo kapatid, kung meron kang kingdom orientation. Meaning, ginagawa mo yan una para sa Panginoon at ginagawa mo yan para maitulak ang kaharian ng ating Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, whatever you do, whether you drink or eat, whatever you do, you must do it for the glory of the Lord. Isa pong bagay na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon kung yung trabaho po natin ay sasamahan po natin ng eternal purpose. Halimbawa po, ikaw ay empleyado, ako ay empleyado. Nagtatrabaho sa isang kumpanya. Hindi ka lang nandiyan para magtrabaho, may provide mo yung pangangailangan mo. Nagtatrabaho ka dyan at nilagay ka ng Panginoon dyan para madala mo rin yung ebanghelyo ng Panginoon. Amen? You need to be able to share the gospel. Kasi nga po, bahagi po yan ng panawagan po natin. Hindi naman po maaabot ng lahat ng simbahan, yung mga lugar, yung tinatawag nilang a workplace, kung maliban na lamang, meron pong isang Kristiyano na titindig sa kanyang panawagan sa Panginoon para po ibahagi yung salita ng Panginoon. Napakapangit naman, nagtagumpay ka sa trabaho mo, na-promote ka sa trabaho mo, naibigay yung pangangailangan mo, gumanda yung takbo ng buhay mo, pero wala ka man lang na bahagi na ng salita ng Panginoon. Amen? You defeat the very purpose kung bakit ka dinala ng Panginoon sa workplace mo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pag itutuloy po natin ito, I think in verse 5, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan ito. At ang Kristiyano po ay liwanag sa kanyang workplace para madala po niya yung ebanghelyo ng Panginoon. Therefore, kung ikaw ay nagtatrabaho na meron kang eternity in sight, then your work is very, very magkakaroon ka ngayon ng excitement. Magkakaroon ka ng passion. Kasi nga po, hindi mo na ginagawa yung trabaho mo para lang sa sarili mo. Ginagawa mo yan dahil gusto mong gamitin ka ng Panginoon, maitulak pa ang kaharian ng Panginoon sa iyong trabaho. Amen? I think that is one of the very purpose kung bakit po tayo dinala ng Panginoon kung nasan man po tayo ngayon. Ikaw ba ay nasa ganitong klase ng kumpanya? Alam niyo kung bakit? Habang may araw pa po. As long as it is day. Why? Hindi po natin alam mga kapatid kung gaano katagal na lang po yung oras na meron po tayo.
Inaakala ba nung namatay po sa Janay na yun yung araw niya? Nagkwentuhan kami kanina ni Tito Wally at ni Tito Robert. Katatapos lang pala nung kasal nung anak. A day before, no? Siyempre, selebrasyon. Kinabukasan naman siya sa Janay. Kakasal nung anak. Tapos, yun na pala yung huling araw niya. Hindi niya namalayan, madadaganan pala siya ng minibus na yun. Pero yung namatay dito sa Pinis, mukhang sinadya niya, hindi ba? O 31 years old, nag-ubing. Baka pa. Sayang, hindi niya alam na yun na pala yung huling ano. Ganun po din tayo mga kapatid. Alam po ninyo, we don't know how much time we have, kaya sabi ng Panginoon, as long as it is day, we must work. Sabihin nga po natin, as long as it is day, we must work. And syempre yung tatrabahuin po natin, yung pinapatrabaho po ng Panginoon sa atin. Kaya nga kung ikay Kristiyano, hindi ka nagtatrabaho para lang sa sarili mo, pansarili lang. Napakababaw naman ng buhay mo, kapatid, kung nagtatrabaho ka lang para sa sarili mo. Dapat nagtatrabaho ka para tugdin mo, gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? As long as it is day, we must work. Kasi darating po yung gabi, wala nang magtatrabaho. Alam ng Panginoon kasi, a few months na lang po yung kanyang pananatili. Kasi a few months from that specific statement, ikukrusify na po siya. Kasi sabi niya, night is coming when no one can work. Buksan po ninyo yung Bible ninyo sa Ephesians chapter 5, 15 to 17. Ephesians chapter 5, 15 to 17. Basahin ko po sa Legacy Standard Bible. Bear with me, patapos na po tayo. Therefore, look carefully how you walk, not as unwise, but as wise. Mag-ingat kayo kung paano kayo mabuhay. Mamuhay kayo ng matalino, hindi parang isang mangmang. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. Kunin ninyo lahat ng pagkakataon na meron kayo. Gawin nyo na yung dapat ninyong gawin na pinapagawa ng Panginoon, lalong-lalo na yung panahon po natin ngayon ay pasama na ng pasama. Verse 17, on account of this, do not be foolish. Huwag kayong maging hangal, but understand what the will of the Lord is. Alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon at yung kalooban po niya ang dapat natin gawin. Yan po ay paalala po ng ating Panginoon. Stop wasting time flirting with the world. Stop wasting time sa kompromiso na nagdudulot ng ating pagkakasala at hindi nalulugod ang Panginoon. Ito na po yung panahon na talaga pong kailangan natin maging focused at dedicated sa pinapagawa ng Panginoon. Napansin po ba ninyo mga kapatid na ang bilis ng panahon? Napansin niyo yun? O ko lang nakapansin. Parang kahapon lang, galing kami ng bumaba kami. Yung isang linggo na pala yun. Di ba? Ang bilis ng panahon. And the Bible tells us na on the last days, talagang bibilis na po ang panahon, mga kapatid. At wala na po tayong oras pa. Kaya nawa, mga kapatid, makita po natin ang bawat segundo, ang bawat minuto ay napakahalaga. We cannot waste our time. Time is so valuable. Kaya kadalasan makikita po ninyo, lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi ko nga, this is the age of distraction. Madali po tayong mag-distract dahil po sa mga gadgets na hawak natin. Yung iba, hindi nila minamaximize . Pag nakahawak ng cellphone o nagbo-browse sa internet, ang tinitignan nila yung entertainment. Kung ano yung nakakatawa, kung ano yung mga nakakapag-entertain. Actually, mga kapatid, pag gayo'y gumagamit mo ng
ng internet, i-maximize po niyan para matuto po tayo. There are so much things to learn from the internet and not just be entertained. Wasting time po kasi yun. Yung patawa-tawa ka kasi nanood ka ng mga clips, ng reels, o ng mga video na kung ano man yun, it's a waste of time. We must be focused on what the will of the Lord is. Kaya ang dami pong mahihinang Kristiyano, walang lakas, walang kapangyarihan po ang kanilang pananampalataya. Ang daling matisod. Bakit? Yung investment na kasi sa entertainment, hindi naman po sa Word of the Lord. Kaya makikita po ninyo, sagain po ninyo, meron tayong devotion araw at gabi. Kung hindi ka pa naman nagbabasa dyan, kasalanan mo na yan, kapatid. Pinadali na po natin, ma-apply natin yung day and night. And nakaka-bless, di ba? Sino na-bless sa devotion po natin? O, di ba? Tingnan niyo po yung ano natin, yung ating devotion sa morning. Yan po yung kwento ng mga hari na sumuway sa Panginoon. May mga sumunod, konti lang eh. Pero may mga sumuway at naparusahan po sila. John 4:34. Ano sabi ng Panginoon? Ito po yung minimension ko kanina. Sabi ni Lord, kinausap siya ng mga disciple, Lord, mangankan. Ilocano mo yun eh. Mangankan, Lord. Kagailocos po sila. Si Pedro. Ano sabi po niya? My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sabi ng Panginoon, ang pagkain ko ay gawin ko yung kalooban ng Ama na nagpadala sa akin at tatapusin ko yung Kanyang ipinapagawa sa akin. Dapat yun po yung mentalidad po natin bilang isang simbahan. Kung ano yung pinapagawa ni Lord, kailangan po nating tapusin. Amen? Amen po ba? We need to finish the work. Kaya tingnan niyo po yung Panginoon, tinapos po niya yung mission po niya to redeem us. That's why nag-glorify po siya because He has completed the work. Napakapangit naman, ang ganda ng simula mo, pero hindi mo tinapos. May ganun di ba? Ang ganda ng bulusok niyo, pagkapasok sa simbahan, napagawa niya po sa atin. That's what glorifies the Lord. Lastly, pangulit mga kapatid, kahit anong trabaho magawa po natin mga kapatid, kahit ano po yung matapos natin sa tulong ng Panginoon, lagi po nating tatandaan, hindi po tayo yan. Amen? It is only by the grace of the Lord. 1 Corinthians chapter 15 verse 10, in the NIV, sabi po ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. By His grace to me was not without effect. Tingnan niyo kung sabi niya, no, I work harder than all of them. Ako ang pinakamasipag sa lahat ng apostol. Yet not I, but by the grace of God that was with me. Amen? Wow. Sabi niya, ako ang pinakamasipag sa lahat, pero hindi ako ang dahilan niyan. Dahil ang biyaya ng Panginoon na nasa akin. Kaya anuman po yung ma-accomplish natin mga kapatid, wala po tayong karapatan magyabang sa harapan ng Panginoon. Dahil kung anuman po yung magawa o nagawa na natin at magagawa pa natin, dahil lang po yan sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo na po ay manalangin mga kapatid. Heavenly Father, we thank you Lord sa mapagpala pong mensahe po ninyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Thank you Father God. You are a working God. Ikaw po ay nagtatrabaho, Panginoon, bago pa po mahulog ang tao sa pagkakasala. Work is a blessing. Work is a gift, O God. Work is a command for all of us, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil may pagkakataon po kami magtrabaho, O God.
At ang nais po ninyo, pagbutihin pa po namin ang aming mga ginagawa. Nasaan man kami, Panginoon, sa tahanan man kami, sa workplace man po kami, sa business po kami, ano man yung ginagawa po namin, Lord, nais po ninyong pagbutihin po namin yan. Napakagandang halimbawa po kayo, Panginoong Yesus, and you are the perfect example. You have said in your word, you are working, and you and the Father is working as well. Even up to this point, kayo po'y nagtatrabaho, Panginoon. Subalit, nais niyo po, Panginoon, ng pagtatrabaho po namin ay may pagkilala po sa inyo. You have limited our work for 6 days because you said you have worked, you have finished your work, O God, on the 6th day, and on the 7th day, dear Lord, you have finished your work on the 7th day, O God. You have rested, O Lord. At ito po yung command niyo po sa simbahan, Panginoon, na ang araw ng kapahingahan ay igalang po namin. Ang araw ng kapahingahan ay para po sa inyo. This is a time of worship. This is a time to serve you. This is a time, O God, to enjoy your goodness and your faithfulness throughout the rest of the week, O God. And it is time, O God, to glorify your name. At nais po ninyo, Panginoon, kagaya po ni Pablo, ang pagtatrabaho po ay diligent, O God. Paul even worked day and night, O God. He has never been a burden to the church. He has worked his way, O God, working his own hands, dear Lord, to provide for his needs. What a great example the Apostle Paul is, O Lord. Sabi nga po ng Biblia, walang karapatang kumain ang hindi nagtrabaho, Panginoon. Ganun po kahalaga ang trabaho po para sa inyo, Ma. And thank you, Lord, dahil ang aking mga kapatid are really hardworking people of yours, Lord. They have dedicated this work. And I pray, O God, lahat po kami, kagaya nga po ng mensahe po ninyo, yung aming trabaho, may iugnay po namin sa isang eternal na purpose, O God. Hindi lang kami magtatrabaho para i-provide ang pangangailangan ng aming pamilya. Hindi lang po kami magtatrabaho para ma-provide yung personal naming pangangailangan. Nagtatrabaho po kami kasi nilagay nyo kami dyan, Panginoon, para maibahagi po namin yung ebanghelyo po ninyo, God. There is a divine calling and purpose in our workplace, dear Lord. So I pray, O God, makita po namin yung panawagan na ito sa amin at mabigyan po nawa kami ng pagkakataon na maibahagi po namin ang aming pananampalatayang bumago at nagligtas po sa amin. It is not enough that we work for ourselves. It is not enough that we provide for our family. We must work the works of Him who sent us, O God. Ang sabi nga po ninyo, magtrabaho na kami habang may araw pa, may panahon pa, sapagkat darating ang gabi, wala na pong pwede magtrabaho. Night is coming, O God. The end of our life will soon come, Lord. And I pray, may we have been able to complete and finish the work. Nawa, natapos po namin yung trabaho po namin, yung pinapagawa po ninyo sa amin, bago pa po nyo kami pauwiin, Panginoon. At yan po yung layunin ng simbahan, kaya po kami naririto, O God, to be a blessing to our families, to our workplace, to our kids, to our generation, O God, and we can only do that through the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya Lord, dalangin ko, Ama, pagbulay-bulayan po namin ito at makita po namin yung pagkakataon na ang aming trabaho ay hindi lang para sa amin, ang trabaho na ito ay kaugnay sa inyo pong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, O God, for this message. And thank you, Lord, sa aking mga kapatid, mga kapatiran. May you bless our church, O God, for the rest of this week once again.
Bless our families, our children, our work, our business, maging yung mga kapatiran po namin online. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na maging productive po kami sa linggo po na ito at maialay po namin ang bawat trabaho at gagawin po namin na ito para lamang po sa inyo. Whatever we do, whether we eat or drink, let us do this for the glory of your name, O God. Maraming salamat po, Panginoon, and let your shalom, O God, rest upon us for the rest of the week. We love you, Lord. We honor you, O God. Ito pong aming samo, ito pong aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po yung magsabi na, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Have a blessed Sunday, mga kapatid. See you next Sunday. Ganun po kayo. Shalom.